Mga boss sa gustong sumuporta sa ating channel, mag-send na sa ating GCash number na nakalagay sa screen. Sa konting tulong nyo, pwede na natin maipagpatuloy ang daily upload natin. Maraming salamat po mga boss. Kabanata 1671. Bueno, para sa isa, ang partikular na prutas na ito ay isang banal na prutas na kilala bilang apples heaven. Paliwanag ng babaeng nakoronahan. Sa pagpapatuloy niya, nalaman ni Gerald na ang mansanas ng langit ay nag-iisa lamang sa 100 taon. Dahil ang prutas ay may kakayahang muling punan ng enerhiya at pag-ayos ng mga sugat, ito ay isang pangunahing sangkap ng parmasyutiko sa kontinente ng Lacom. O sige, ngunit, hindi ito nagpapaliwanag kung bakit interesado ang dragon sa mga mansanas ng langit. Para malaman mo, pinakain ko pa ito ng karne ng mas maaga, ngunit halos hindi ito nagpakita ng anumang interes. Sagot ng naguguluhan na si Gerald. Sumagot si Chucklang, sinabi ng korona na babae, dahil ito ang kaso. Mas matiyak ako ngayon na ang berdeng dragon ay isa sa banal na mga hayop ng kontinente ng Lacom. Ipinapalagay kung nakita mo ito habang kinukuha ang hamon ng Fairyland. Anuman, alamin lamang na ang dragon ay makakain lamang ng mga mansanas ng langit, panipi. Nang makita na nakarehistro si Gerald ng kanyang mga salita, tinanggal ng putong na korona ang kanyang lalamunan bago idagdag sa isang mas seryosong tono, alinmang paraan, dahil pinili ka ng batang berdeng dragon na maging master nito, sigurado akong hindi ka ordinaryong tao. Sa nasabing iyon, inaasahan kong malinang mo itong mabuti. Kung gagawin mo ito, sigurado akong makakatulong ito sa iyo na makakuha ng hindi maiisip na mga pakinabang. Panipi. Narinig iyon, simpleng tumango si Gerald. Kahit na walang ideya na makakuha ng kapalit, babantayan pa rin niya ang sanggol na dragon. Natutuwa sa pagpapasya ni Gerald, hinaway ng babae ang kanyang kamay, na hinimok na kunin ang daan-daang mga mansanas ni Heaven bago sila mabilis na nagtipon sa harap ni Gerald. Sandaling natulala, tuluyan na ring lumabas dito si Gerald bago magtanong, ano ang lahat ng ito? Aba, sabihin na lang natin na naniniwala ako na pinagtagpo tayo upang magkita. Dahil kailangan pa rin ng batang dragon ang mga mansanas ng langit, isaalang-alang ang mga ito upang maging regalo ko sa iyo. Nakangiting sagot ng babaeng nakoronahan. Bago pa makasagot si Gerald, ang babaeng nakoronahan ay tumalon na sa langit, at maya-maya pa, hindi na siya makita. Hindi sigurado kung paano pa tumugon sa turn ng mga kaganapan, inilagay lamang ni Gerald ang lahat ng mga mansanas ng langit sa kanyang singsing. Kasunod nito, nagsimulang maglakad palabas ng manor si Gerald kasama ang sanggol na dragon. Dahil napuno na ito, ang masayang dragon ay nagsimula ng hilik sa loob ng singsing na. Walang buntong hininga, si Gerald pagkatapos ay bamulong, hoy ngayon. Upang isiping natutulog ka pagkatapos kong linisin ang kalat na ginawa mo. Nagtataka ako kung ako ba talaga ang iyong master dito. Gayunpaman, ang dragon ay alaga niya ngayon, kaya't alam na alam ni Gerald na tungkulin niya itong alagaan ito. Maya-maya, muling nagkasama sina Gerald kina Nori at Zelig na naghihintay sa gate ng manor sa buong oras na ito. Nang makita na siya ay nasa isang piraso, pareho silang agad na bamantong hininga sa ginhawa. Ginawa nitong malinaw na nag-aalala sila tungkol sa kanyang kaligtasan sa buong oras na ito. Kahit na, hindi yun nakapagpigil kay Nori mula sa pagtingin sa paligid ni Gerald, na parang sinusubukan niyang makita kung mayroon siyang nasaktan, habang tinanong niya, ayos ka lang. Gerald, nasaktan ka kahit saan. Panipi, umiling siya, sumagot si Gerald pagkatapos, mabuti na lang ako. Nilinaw ko ang hindi pagkakaunawaan. Panipi, narinig iyon, muling guminhawa ang duo. Kung sabagay, tiyak na malulungkot sila kung may masamang nangyari sa kanya. Anuman, ngayon na nalutas na ang problema sa pagkain, tiningnan ni Gerald ang dalawa bago tanungin, nagsasalita ng alin. Mayroon kayong dalawa ng dahilan para pumunta dito. Sa totoo lang, wala siyang ideya kung bakit siya nandito sa una. Ha, sinasabi mo sa amin na hindi mo alam kung bakit kami narito. Nagtatakang sagot ni Zelig, hindi isang pahiwatig. Ipagpalagay kung alam mo ang dahilan. Tanong ni Gerald na medyo sumimangot habang nagpalitan ng tingin si Zelig at Nori bago tumango. Kabanata 1672. Narito kami upang magpatala sa Lacom Academy upang sanayin at maging mas malakas na magsasaka. Sagot ni Nori. Ang Lacom Academy.
Tanong ni Gerald, parang naguguluhan. Kasunod nito, sinimulan ni Nori at Zelig na idalye ang akademya kay Gerald. Mahalaga, ang Laycom Academy ay ang pinakamalaking akademya para sa mga nagtatanim sa kontinente ng Laycom. Minsan bawat dekada, pipiliin ng akademya ang mga talento mula sa iba't ibang mga kontinente upang mag-enroll doon, at ang mga napili ay karaniwang napupunta sa pinakamakapangyarihang magsasaka. Ang akademya ay mayroon ding isang sistema kung saan ang mag-aaral na may pinakanatitirang pagganap ay hihirangin bilang punong scholar. Hindi na kailangang sabihin, ang pagkuha ng pamagat na iyon ay isang malaking karangalan sa loob ng akademya na iyon. Anuman, iyon ang halos dahilan kung bakit lahat ng mga taong mula sa Jailetra ay dumating. Si Gerald mismo ay hindi alam ang lahat ng ito dahil ang mga mula sa Jailetra lamang ang nakakaalam tungkol sa Laycom Continent. Anuman ang kaso, ngayong naiintindihan ni Gerald kung ano ang nangyayari, sinenyasan siyang magtanong, at paano talaga tayo makakapag-enroll sa akademya? Matapos marinig kung gaano ito prestihiyoso, si Gerald ay pinaputok ngayon upang makapasok sa akademya at tingnan kung gaano ito kagaling sa kanyang sarili. Sino ang nakakaalam, makakangkwentro siya ng isang karanasan sa buong buhay kung nagawa niyang magpatala doon. Sa gayon, kailangan muna nating pumasa sa isang pagsubok. Sagot ni Zelig, kita ko, kailan ito gaganapin? Tanong ni Gerald, mga 3:00 ngayong gabi. Nakataas ang isang bahagyang kilay, pagkatapos ay sinuri ni Gerald ang oras. Kalahating-kalahati na, ang pagsubok ay nasa kalahating oras. To treat na, kung hindi tayo magmadali, mahuhuli tayo. Bulalas ni Gerald, sinenyasan ng duo na magkatinginan bago tumango. Sa kabutihang palad, ang trio ay nakarating sa akademya sa tamang oras. Sa pamamagitan ng tatlo, ang mga pintuang harapan ng Laycom Academy ay binuha na ng hindi bababa sa 1,000 katao. Kahit na marami sa kanila ay nagmula sa Jailetra at sumailalim sa paunang proseso ng pagpili sa hamon ng Fairyland, masigasig pa rin silang sumali sa akademya. Kahit na, tulad ng lahat ng mga nakaraang panahon, 800 mga tao lamang ang makukuha sa huli. Sa pag-iisip na iyon, hindi labis na ang kompetisyon upang makapag-enroll lamang ay labis na mabangis. Sa pagtingin sa karamihan ng tao, hindi mapigilan ni Nori na bulalas, maraming tao sa taong ito. Makalipas ang segundo, maririnig ang malulutong na tunog ng isang kampana mula sa loob ng akademya. Kasunod nito, biglang lumitaw ang 4 na numero sa harap ng mga pintuan ng akademya. Sila ang 4 na pangunahing bantay ng Laycom Academy, na bawat isa ay nakapasok na sa Avatar Realm, at ang kanilang pangunahing gawain ay upang mapanatiling ligtas ang akademya. Sa pag-iisip na iyon, malinaw na araw na ang 4 na ito ay labis na nakakatakot sa mga individual. Sa katunayan, ang lahat ng kanilang 4 na aura na pinagsama ay napakahigpit na ang lahat ay agad na tumahimik sa kanilang pagdating. Naturally, si Gerald at ang kanyang mga kaibigan ay hindi na ibukod mula sa pakiramdam na ito. Kahit na ang pag-iisip ni Gerald ay sanay na rin, ang pagharap sa mga malalakas na magsasaka na pumasok sa Avatar Realm ay nagpapatunay pa rin na medyo masyadong nagbubuwis para sa kanya. Ang lakas ni Gerald ay hindi maihahalin tulad sa 4 na gwardya. Naiintindihan niyon, maaaring hulaan ni Gerald na kailangang maraming mas malakas na magsasaka sa loob ng akademya. Tila sina Nori at Zelig ay talagang hindi nagpapalaki ng maaga nang kumanta sila ng mga papuri tungkol sa pinakamalaking akademya sa loob ng Laycom Continent. Kabanata 1673. Kasunod nito, pinanood ng lahat ang isang lalaki na nakasuot ng asul na balabal na bumaba mula sa kalangitan. Patuloy na landing sa harap ng karamihan, ang kanyang pagkakaroon kahit papaano ay nagpatahimik sa lahat kaysa dati. Maligayang pagdating. Dumaan ako sa pamamagitan ng Karsten Ikink, at ako ang tagagawa ng pagsusulit ng Laycom Academy. Sa nasabing iyon, ako ang magiging punong tagasuri ng iyong mga pagsubok ngayon. Kung ang alinman sa inyo ay hindi pa namamalayan, makakapag-enroll ka lang kung pumasa ka sa aming pagsubok. Paliwanag ni Karsten. Sa nasabing iyon, kinaweyan ni Karsten ang kanyang kamay, na humihikayat sa isang malakas na bugzo ng hangin upang simulan ang paghihib. Ang susunod na alam ng lahat, 2 malalaking platform ang ipinakita sa harap nila. Huwag nating talunin ang paligid ng bush, hindi ba? Ang mga gents ay upang pumila para sa kaliwang platform habang ang mga kababaihan sa kanan.
Mahalaga, lahat kayo ay laban sa mga kinatawan ng Laycom Academy, at upang makapasa sa pagsubok, lahat ng mga kandidato ay makatiis ng mga pag-atake mula sa kanila. Para sa mga nakakapagpigil sa tatlong magkakasunod na welga, papayagan kang pumasok sa elite na klase. Kung namamahala ka upang kumuha ng dalawa, bibigyan ka ng pag-access sa panggitna klase. Sa wakas, ang mga makatiis lamang ng isang solong hit ay papayagan na pumasok sa klase ng nagsisimula. Kung hindi mo man lang nakuha ang unang hit, huwag mo ring pangaripang makalusot sa mga pintuan. Dagdag ni Karsten, nalaman ni Gerald na ang proseso ng pagpili ay medyo simple at mahusay. Kung magiging matapat siya, ngayon ay naramdaman niya na ang pagpasa sa pagsubok ay magiging isang simoy. Tiwala, Kuya Gerald, tanong ni Zelig. Siyempre, kumusta ka naman, Kuya Zelig? Nakangiting sagot ni Gerald, parehas dito. Aling klase ang iyong tina-target? Panipi, ang piling tao siyempre, idineklara ni Gerald, dahil naglalaan na siya ng oras at pagsisikap na magpatala. Natural lamang para kay Gerald na nais na maging nasa pinakamahusay na klase. Sa kanya, ang pagpasok sa anumang iba pang klase ay medyo walang katuturan. Nang marinig iyon, simpleng tumango si Zelig. Sa kung gaano kakatiwala ang tunog ni Gerald, totoong nais ni Zelig na maniwala na may sapat na kakayahan si Gerald upang makamit ang kanyang hangarin. Makalipas ang ilang sandali, pareho silang narinig na sinabi ni Nori, "Bueno, pupunta muna ako sa kabilang platform. Magre-regroup din tayo mamaya." Panipi, naaalala na ang mga kalahok ay pinaghiwalay at sinubukan ng kasarian, pagkatapos ay ngumiti si Gerald habang sumasagot, "Sige. Sige na." Panipi, sa kanilang panandali ang mga palm sinabi, ang tatlo ay nagsimulang pumila ng naaayon. Kung ikukumpara sa panig ni Nori, ang linya ni Gerald ay sobrang haba. Pagkatapos ng lahat, tiyak na maraming mga kalalakihan na nagsisikap na magpatala kumpara sa mga kababaihan. Sa pamamagitan ng pakikinig sa usapan ng iba, nalaman ni Gerald na marami sa mga kasalukuyang kandidato ay dating nabigo at narito upang subukan ang kanilang kapalaran sa muling pagpapatala. Maya-maya pa ay biglang marinig ang isang galit na boses na sumisigaw, "Mawala ka." Paglingon ko, pinanood ni Gerald ang isang lalaki na nakasuot ng asul na brocade na damit na nagsimulang maglakad sa harapan kasama ang dalawa pang lalaki na sumusunod sa likuran niya. Habang ang lalaking nakaasol ay nagpatuloy sa paglalakad pasulong, tinitiyak ng kanyang dalawang kulang na itulak ang sinumang masyadong malapit sa kanya. Ang lalaki mismo ay kukunat o kahit na diretsyo ay pinapalo ang sinumang tumayo sa kanyang landas. Sa pag-iisip na iyon, walang nang ahas na makapasok sa kanyang masamang libro. Pinapanood ang lahat ng ito na naganap, hindi mapigil ang sumimangot ni Gerald. Kung sa bagay, pinakakinaiinisan niya ang mga taong katulad nito. Tulad ng pag-iisip ni Gerald na, isang mabilog na binata, na hindi ganon kalayo mula kay Gerald, ay tinulak sa lupa ng isa sa mga kulang. Itigil ang pagharang sa kalsada, mataba. Sinulyapan ng lalaking nakasuot ng asul na brocade habang nakatingin ito sa binata. Nang marinig iyon, agad na tumayo ang chubby na lalaki bago binaba ang kanyang ulo at tumabi. Pinapanood habang tinataboy ng alimasong lalaki ang kanyang sarili, hindi mapigilan ng lalaking nakaasol na makakuha ng bahagyang pagkasabik ngayon na alam niya kung gaano siya ka-chubby. Hindi mapigil, ang lalaking nakaasol pagkatapos ay nanunuya, "Alam mo ano? Para sa pagharang sa aking daan sa una, nagtuturo ako sa iyo ng isang aralin kung ito ang huling bagay na ginagawa ko. Men, bugbugin mo siya." Panipi, kaagad. Sigaw ng kapwa mga tauhan niya habang hinahanda nilang suntukin ang inosenteng chubby na lalaki. Gayunpaman, bago pa man nila mapunta ang kanilang mga hit, isang figure ang biglang lumitaw bago ang matambok na kabataan. Tuldok tuldok tuldok. Kabanata 1674. Hindi man makapag-react sa oras, nanood ang dalawang lalaki habang naglulunsad ang figure ng dalawang magkasunod na sipa na mabilis na kidlat. Ang susunod na kanilang nalalaman, lumilipad na sila sa hangin. Nang makita iyon, agad na nagulat ang lalaking nakaasol. Hindi ito napag-isipan na ang isang tao ay talagang maglakas loob na bugbugin ang kanyang mga tauhan. 3 laban sa 1. Ang kahihiyan. Kinutya ni Gerald na halatang siya ang kumilos. "Ikaw, sino ka? At paano ka manggahas na makisali dito?"
Dapat mayroon kang isang hiling sa kamatayan o kung anuman. Ganti ng lalaking nakaasol habang nakatingin kay Gerald. Siyempre, si Gerald ay hindi natatakot sa kanila kahit papaano. Sino ako? Passerby lang ako na hindi makatiis sa mga taong basura tulad mo. Sagot ni Gerald sa casual na tono. Ikaw, tingnan mo bata, kung hindi mo pa alam, ang pangalan ko ay Jan Zanetti. Ang pinakamatandang batang master ng pamilyang Zanetti mula sa Jelen State ng Jayletra. Ngayon lumuhad sa harap ko at humihingi ng paumanhin. Kung hindi mo gagawin, mabuti. Sabihin na natin na malapit ka na para sa isang mundo ng pagdurusa. Ungol niyan. Tulad ng pakialam ko kung sino ka. Parehas kami sa paningin ko. Sa nasabing iyon, sino ka upang asarin ang iba? Kinutya ni Gerald habang nakatingin kay Jan ng may kasuklam-suklam na mga mata. Kaya't labis na hinahangad mo ang kamatayan, ha? Mabuti naman. Ikaw lang ang may kasalanan sa sobrang pagkagalit sa akin. Angal niyan habang agad na naglunsad ng kamao kay Gerald. Mula sa hitsura ng kanyang paninindigan, si Jan ay marahil ay isang nagtatanim na may mahusay na pag-unawa sa martial arts. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang kanyang lakas ay wala kahit saan malapit sa napakalawak na kapangyarihan ni Gerald. Sa pag-iisip na iyon, ang kailangan lamang ay isang solong sipa mula kay Gerald upang ilunsad si Jan sa kalangitan. Sa sobrang bilis ng paggalaw ni Gerald, ni Jan ay hindi man makapag-react sa oras, pabayaan na lang mapunta ang kanyang hit. Sumisigaw sa sakit nang mahulog siya sa lupa, maliwanag na medyo masakit. Ang pagkahulog. Anuman ang kaso, ang lahat ng nakapanood ng lahat na naglaro ay hindi mapigilan na gawain si Gerald. To think na ganito siya kabilis at lakas. Ikaw ang naglakas loob na umatake sa akin. Hindi kita pinakakawalan kung ito ang huli kong ginagawa. Angal niyan, sinusubukang kumilos ng matigas. Narinig iyon, itutuloy na sana ni Gerald ang pambubugbog kaya nang maramdaman niyang may humawak sa braso niya. Paglingon sa likod, nakita ni Gerald na ang tao ay isang gwapong binata. Nakangiting nakatingin kay Gerald, ang binata pagkatapos ay sinabi, "Ang galing mo talaga manlalaban, kapatid." Sa nasabing iyon, huwag tayong mag-abala tungkol sa isang tulad niya. Panipi, at ikaw ay, tanong ni Gerald na medyo nakataas ang kilay. Nasaan ang ugali ko? Ang pangalan ko ay Cyril Gabrio, at ako ay mula sa Arlox Prefecture ng Jayletra. Panipi, ang pangalawang narinig ng lahat, muli silang nawala sa kanilang isipan. Ang Arbru Prefecture, grabe, alam ko diba, to think na siya ang panganay na batang master ng pamilyang Gabrio. Panipi, iyon ang sorpresa sa iyo. Mas nagulat ako nang malaman kung nandito siya para mag-enroll sa una. Panipi, ngayon nabanggitin mo ito, gaano ka't hindi makapaniwala. Panipi, habang nagpatuloy ang pag-uusap ng iba tungkol kay Cyril, hindi mapigilan niya na mapalaki ang mata niya sa gulat. Pagkatapos ng lahat, alam niya na kumpara kay Cyril, wala siya. Kabanata 1675, nakita ko, Gerald Crawford, sagot ni Gerald habang magalang siyang nagpakilala. Nodding bilang sagot, saka pinuri ni Cyril, noted, Kuya Gerald. Gayunpaman, nakapagtataka ka ngayon. Panipi, ito ay wala, simpleng sinusubukan kong tulungan ang mga binubuli, mahinahon na tugon ni Gerald. Matapos ipakita ang isang banayad ng ngiti kay Cyril, pagkatapos ay bumalik si Gerald upang tignan si Jan, at napagtanto na nakalusot na siya. Sa gayon, hindi ito parang una siyang interesado kay Jan. Pagkatapos ng lahat, maraming iba pa sa mundo tulad ni Jan, at hindi mapigilan ni Gerald na turuan ang bawat isa sa kanila ng isang aralin. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niyang nagtanong si Cyril, "Kapatid na Gerald, nagtataka ako kung interesado kang maging kaibigan ko." Nang walang dahilan na hindi maging, tumanggo lamang si Gerald bilang pagsang-ayon. Anuman ang kaso, opisyal na nagsimula ang proseso ng pagpili. Dahil wala sila sa anumang partikular na pagmamadali, sina Gerald, Zelig, at Cyril ay nagsamantala lamang ng ibang mga kalahok. Nakatayo malapit sa platform, binantayan ng mabuti ni Gerald ang mga kinatawan ng akademya. Palaging mahusay na malaman muna ang iyong mga kalaban bago ang labanan, at ito ang pagkakataon ni Gerald na masuri ng maayos ang kanilang mga kakayahan at mag-isip ng mga paraan upang kontrahin sila.
Sa totoo lang, hindi pinaplano ni Gerald na makatiis lamang sa 3 welga, o hindi. Sa halip, nais niyang tuluyang talunin ang kalaban. Pagkatapos ng lahat, ito ang dapat gawin ng isang malakas na tao. Ang simpleng makatiis ng 3 welga ay napapaliit para sa gusto ni Gerald. Alinmang paraan, sinimulang bigyang pansin muli ni Gerald ang platform nang maglakad sa platform ang isang lalaki na nag-donate ng mga asul na robe. Gamit ang isang natitiklap na fan sa kanyang kamay, ang lalaki ay lumitaw na medyo may kumpiyansa. Gayunpaman, kinailangan ni Gerald na pigilan ang tawa nang makita ang lalaking iyon. Sino nga ba ang lalaking ito? Maaari bang may sinumang lumahok sa proseso ng pagpili? Napakamata, napaisip si Gerald sa sarili. Sa tunog ng isang gong, opisyal na nagsimula ang unang pag-ikot ng pagsubok. Naiintindihan na nagsimula na ang proseso ng pagsubok, ang lalaki ay umikot patungo sa kinatawan ng akademya, na knock-away ang kanyang natitiklap na fan sa harap niya sa buong oras. Gayunpaman, ito ay bahagyang 1 segundo mamaya kapag ang tao ay sinipa off ang platform. Hindi siya tumayo ng isang pagkakataon. Hindi man nag-abala na tumingin sa lalaki, pagkatapos ay inihayag ni Karsten, na bigo. Susunod, panipi. Nang makita iyon, sinumang nakasaksi kung ano ang nangyari ay agad na nagsimulang talakayin ang sitwasyon. Walang sino man ang inaasahan ang kinatawan ng akademya na maging ito malakas. Sa kabila ng pag-aalala ng lahat, si Gerald ay kasing cool ng pipino. Kung sa bagay, alam na niya na ang lalaking nakaasol ay mahina bago pa siya natalo, kaya't ang resulta ay hindi talaga gulat na gulat sa kanya. Ang lalaking iyon ay hindi kailanman tumayo ng isang pagkakataon sa unang lugar. Kasunod nito, maraming iba pang mga kandidato ang bumangon din sa platform. Gayunpaman, tulad ng unang tao, marami sa kanila ang natapos na itapon sa platform sa isang solong welga. Maya-maya, si Karsten, na nagpahinga sa upuan, ay hindi mapigil ang maiiling. Ano ang isang nakakainis na pagpipilian? Susunod. Sigaw ni Karsten, na ngayon ay lumalaki ng labis na naiinip. Bakit hindi ka sumunod, Kuya Gerald? Mungkahi ni Zelig. Sige, bakit hindi? Sagot ni Gerald habang tumango bago itinaas ang kamay. Nang makita kung gaano kakayat si Gerald, marami sa mga kalahok ang hindi maiwasang isipin na tiyak na matatalo si Gerald sa isang solong hit. Naglalakad sa platform at nakatayo sa harap ng kanyang kalaban, si Gerald ay nasa buong view na ngayon ng lahat. Kabanata 1676. Alam mo, kamukha mo rin ang lahat ng nakaraang iba na nabigo. Sa nasabing iyon, bakit hindi mo na lang ihulog sa tuwalya na? Sa paggawa nito, makakaya mo man lang umalis ng lahat ng iyong buto. Kinutya ang kinatawan ng akademya. Nakatingi ka na ba sa akin? Napaisip si Gerald sa sarili na nakakunot ang noo. Matapos marinig iyon, walang paraan na madali niyang pinapalabas ang kalaban niya. Kaya, nagsasalita ka ng malaki bago pa magsimula ang away. Inaasahan lang natin na hindi ka magtatapos sa pagiging isang itinapon sa labas ng platform. Sagot ni Gerald sa isang tiwala na tono. Mura ang usapan, anak. Anuman, parang nangangati kang mamatay. Sa pag-iisip na iyon, hindi ako magiging madali sa iyo. Isaad ang iyong pangalan. Kunot-noo ang kinatawan habang tinitignan si Gerald. Ang pangalan ay Gerald Crawford. At ano ang sa iyo? Sana hindi ko makalimutan kung sino ka kung magkita ulit tayo sa akademya. Sagot ni Gerald. Kay Ballsy, bumaba, makinig. Ang pangalan ko ay Ferdinand Gon, at ako ang monitor ng klase ng ikalimang elite na klase. Ungol ni Ferdinand. Kasunod nito, tumunog ang gong at nagsimula ang pagsubok. Sa panunood ng pagsingil sa kanya ni Ferdinand, moari ni Gerald na nakapasok man lang siya sa 3rd soul rank ng Sage Realm. Bagaman ang kanyang bilis ay magiging kahanga-hanga sa mga normal na tao, matapat na nalaman ni Gerald na si Ferdinand ay mahina pa rin kumpara sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na hindi niya kailangan pang lumapit sa paggamit ng kanyang buong kapangyarihan. Karamihan, hinihiling lamang niya ang lakas ng isang pangalawang kaluluwa na ranggo ng Master sa Sage Realm upang ibagsak si Ferdinand. Anuman, habang ang kamao ni Ferdinand ay may pulgada ang layo mula kay Gerald, naiisip na ng lahat na si Gerald ay nakalapag sa platform. Siyempre, hindi pa yun mangyayari.
Nakatitig ang mata, halos hindi makapaniwala ang lahat ng matagumpay na naiwasan ni Gerald ang unang pag-atake ni Ferdinand. Ba? Inilegon lang niya ang atake na iyon. Sigaw ng maraming tao na nanunood. Nang marinig ang komentong iyon, agad na nenas at nahiya si Ferdinand. Napakahiya, na hindi mailabas si Gerald sa isang solong welga. Hindi mahalaga, kailangan lang niyang tapusin siya sa isa pa. Sa pamamagitan nito, mabilis na nagsimulang tumakbo muli si Ferdinand patungo kay Gerald, sa oras na ito ay hangarin na sipain siya. Sa kung paano nakamamatay ang hitsura ng kanyang pag-atake, ito ay lubos na halata na siya ay sinusubukan upang tapusin Gerald para sa mabuti. Gayunpaman, totoong minamaliit ni Ferdinand ang mga kakayahan ni Gerald. Sa halos walang pagsisikap, nagawa ring iwasan ni Gerald ang pangalawang pag-atake din ni Ferdinand. Iyon ang pangalawang paglipat. Masayang mga tao mula sa karamihan ng tao. Sa puntong iyon, si Karsten, na nakaupo pa rin roon, ay lumingon kay Gerald na may pagtataka. Kung sa bagay, hindi niya inaasahan na si Gerald, ng lahat ng mga tao, ay makatiis ng dalawang welga mula kay Ferdinand. Nakangiting medyo smugly ngayon, pagkatapos ay nginisya ni Gerald, halika, mayroon kang isang pangwakas na paglalakbay. Tingnan natin kung sa wakas ay makakakuha ka ng isang hit. Naturally, sumabog si Ferdinand sa galit matapos marinig ang mga nakakahiyang salita. Gayunpaman, hindi siya idiot. Matapos makaligtaan ng dalawa sa kanyang pag-atake, alam niya na hindi siya tugma para kay Gerald. Sa kabila ng pag-alam na, ang kanyang kakuhan ay mas mataas kaysa sa kanyang katalinuhan. Hindi niya basta aminin ang pagkatalo ng ganito. Sa pag-iisip na iyon, nagpa siya si Ferdinand na gamitin ang kanyang buong lakas laban kay Gerald. Ngayon ay tumatawa ng halos baliw, ang mukha ni Ferdinand ay nagdilim habang siya ay may kumpiyansa na pagkutsa, huwag kang mag-alala. Tiyak na tatapusin kita ng paglipat na ito. Panipi, bagaman binabantaan siya, bahagya pa ring nag-flink si Gerald. Kung sa bagay, alam na niya ngayon na si Ferdinand ay pawang usapan. Ang tanga ay malamang na iniisip na ang lakas lamang ay sapat upang ibagsak si Gerald. Kabanata 1677. Anuman, tinapakan ni Ferdinand ang kanyang paanang napakahirap papunta sa platform na naiwan nito ang isang pabilog na puki sa loob nito. Kasunod nito, ginamit niya ang lahat ng puwersang iyon upang tumalon sa hangin tulad ng isang mabangis na tigre. Sa kabila ng pagharap sa taong mabangis na iyon, nanatiling cool si Gerald bilang isang pipino habang dahan-dahang itinaas ang kanyang binti, bago ito itungo sa tiyan ni Ferdinand. Agad na nagpadala ng lumilipad na paatros, si Ferdinand ay napunta sa isang distansya ng medyo may isang malakas na thud. Nang masaksihan iyon, ang lahat ay panandaliang natigilan. Gayunpaman, nang makabawi sila, mabilis silang nagsimulang bamulong sa kanilang sarili sa paghanga. Sa pamamagitan ng Diyos. Napakalakas ng taong iyon na talagang nagawa niyang talunin si Ferdinand. Panipi, naturally, ang tagumpay ni Gerald agad na ginawa siyang pinakakilalang tao doon. Kahit si Karsten ay namangha sa turn ng mga pangyayari. Upang isipin na talagang makakakuha si Gerald ng isang tao na napasok ng napakadaling pumasok sa pangalawang kaluluwa ranggo ng Sage Realm. Tumayo siya, si Karsten pagkatapos ay lumakad kay Gerald bago sabihin, binabati kita sa pagpasa sa pagsubok. Dahil sa iyong perpektong pagganap, bibigyan ka ng pag-access sa elite na klase ng Lecom Academy. Panipi, narinig iyon, saka tumango si Gerald habang sumasagot, salamat, Master Iking. Sa pamamagitan nito, ang kabataan ay bumaba sa platform habang lahat ay nakatingin sa kanya ng masama. Kahit na maraming naiinggit sa kanya para sa lahat ng pansin na nakukuha niya, alam nila sa isang katotohanang hindi nila malalapit sa pagiging malakas ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, talagang nagawa niyang ibagsak si Ferdinand. Nagsasalita tungkol kay Ferdinand, kahit na ang panahon ng pagsubok ay nagpatuloy kaagad. Pagkatapos, wala siyang anyo ng pagsubok sa anumang iba pang mga kandidato. Pagkatapos ng lahat, ang sipa ni Gerald ay nagdulot sa kanya ng maraming mga panloob na pinsala. Pinilit na gumaling, ang galit na si Ferdinand ay nanumpa na hindi niya iyon papayagang ganoon kadali mawala si Gerald. Anuman, ang pagsubok sa wakas natapos pagkatapos ng isang buong araw.
Sa pagtatapos nito, si Zelig ay naitalaga sa baguhan na klase habang nagawa ni Cyril at Nori na gawing gitna na klase. Si Gerald mismo ay binigyan ng pag-access sa elite class tulad ng nabanggit kanina. Gayunpaman, sa libu-libong mga tao na nagtangkang magpatala sa loob ng akademya, si Gerald lamang ang nag-iisang taong sapat na kwalipikado upang makapasok sa mga piling klase. Mula doon, maliwanag kung gaano ka-istrikto ang Laycom Academy talaga. Mayroong ilang dosenang mag-aaral lamang na nakapasok sa klase ng piling tao ng Laycom's Academy, at bawat isa sa kanila ay hindi bababa sa nakapasok sa 5th Soul rank ng Sage Realm. Ang Dean ng Akademya mismo ay nakamit ang ikapitong ranggo sa Avatar Realm. Sa ranggo na iyon, siya ay isang individual na hindi lamang may kakayahang umakyat sa walang bisa, ngunit binabago din ang langit at lupa sa kalooban. Iyon ang lakas ng isang avatar. Tulad ng para sa mga tutor at masters doon, ang kanilang lakas ay nasa pagitan ng una hanggang ikalimang mga ranggo sa loob ng Avatar Realm. Sa kung gaano katindi kahit na ang mga nagtuturo doon, hindi nakapagtataka kung bakit ang Laycom Academy ang simbolo ng kapangyarihan ng Laycom Continent. Ilang sandali pa nang makita ang ilang mga Panginoon na nakikipag-usap sa dekano sa pangunahing bulwagan ng akademya. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Master Iking sa eksena. Matapos magalang na yumuko sa bawat isa sa kanila, naupo muna siya bago idineklara, Dean, and Masters. Ang pagsusulit sa pangangalap para sa taong ito ay natapos na. Ang mga resulta ay, 400 mga bagong mag-aaral sa nagsisimula na klase, 200 nasa gitna na isa, at para sa mga piling tao sa klase. Mayroon lamang kaming isang bagong mag-aaral. Panipi. Narinig iyon, ang 4 na master sa hall ay agad na nagulat. Hindi nila inaasahan na kaunting mga mag-aaral ang makapasa sa pagsubok. Ano pa, mayroon lamang isang solong tao na nakapagpasok sa mga piling klase. Kabanata 1678, mayroon bang tunay na walang iba pa na maaaring kwalipikado na pumasok sa elite class? Isang solong tao lamang ang nakatiis ng 3 galaw. Tinanong ng isang matandang Panginoon na nakaupo sa gilid, na may mahabang balabal na pinangalan ng Master Jizo. Sa lakas ng isang tao na pumasok sa ikatlong ranggo ng Avatar Realm, si Master Jizo ay isa sa mga masters na nagtuturo sa mga piling klase sa akademya. Bagaman kapas-palad na iyon ang kaso, ang totoo, hindi lamang nagawa ng mag-aaral na makatiis ng 3 galaw, ngunit natapos din niya ang pagkatalo sa kanyang kalaban. Sa kung gaano siya katindi, may pakiramdam ako na nakapasok na siya sa 5th Soul rank sa loob ng Sage Realm. Sagot ni Karsten, ano, talagang nagawa niyang talunin ang isang kinatawan ng aming akademya. Nagtatakang bulalas ni Master Jizo. Kahit na ang iba pang 3 mga Panginoon ay natagpuan ang kanilang mga sarili na nagpapalitan ng tingin sa bawat isa. Upang isipin na ang kanilang pinakabagong elite na mag-aaral sa klase ay magkakaroon ng kamangha-manghang kapangyarihan. Tama silang magulat. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng maraming taon ng akademya, si Gerald ang una at nag-iisang tao na nagawang talunin ang isang kinatawan na napili ng akademya. Ano ang pangalan niya, Karsten? Tinanong ni Samiro, ang dean ng akademya. Gerald Crawford, Ginoo, napakahusay. Dalhin mo siya, upang makilala natin siya. Utos ni Samiro, kaagad. Sagot ni Master Iking habang kaagad siyang umalis upang dalhin si Gerald. Hindi nagtagal, bumalik siya kasama si Gerald, at sa muling pagyuko, ipinakilala niya, Dean at Masters, ipinakita ko sa iyo. Gerald Crawford. Kasunod nito, pagkatapos ay lumingon siya kay Gerald bago idinagdag, iyan, si Dean Samiro, Gerald. Ang iba pang 4 ay ang mga Masters ng elite class. Narito ang Master Jizo, Master Temple, Master Yashan, at Master Vale. Panipi. Matapos ipakilala, pagkatapos ay yumuko si Gerald bago batiin, isang kasiyahan na mapasa loob ng presensya ng aking Dean at Masters. Ako, si Gerald Crawford, ay mananatili sa iyong pangangalaga simula ngayon. Panipi, nakikita kung gaano kagalang si Gerald, lahat silang 5 ay nagpakita ng nasiyahan na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa pagtatapos na ngayon, si Samiro ay diretsyong humabol at tinanong, kaya? Narinig ko na talunin mo ang kinatawan ng aming akademya. Totoo ba yan? Nodding bilang sagot, pagkatapos ay sumagot si Gerald, ito nga. Dean Samiro, basta't magkaroon ka ng kamalayan, bukod sa iyo,
Wala pang isang kandidato na nagawang talunin ang isang kinatawan mula sa aming akademya mula noong araw na nagsimula ang akademya. Sa pag-iisip na iyan, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang iyong totoong antas ng paglilinang? Tanong ni Sumero, lumilitaw na mag-atubiling para sa isang maikling sandali, pagkatapos ay sumagot si Gerald. Kasalukuyan kong napasok ang ika-5 kalag na ranggo sa Sage Realm, din Sumero. Naturally, kasinungalingan iyon. Ang totoo, si Gerald ay nakapasok na sa pang-9 na kaluluwa ranggo sa Sage Realm. Tungkol sa kung bakit hindi nahuli ng iba, ito ay dahil aktibong itinago ni Gerald ang kanyang totoong kapangyarihan. Nakita ko, hindi nakakagulat na nagawa mong talunin ang aming kinatawan. Isang 5th soul rank sage, tiyak na isang malakas ka, kahit nakabilang sa iyong mga magiging kaklase sa elite class. Sabi ni Sumero habang tumanggo sa kasiyahan. Flattered ako marinig yun, din. Nakangiting sagot ni Gerald, mahusay na sinabi. Ngayon, dahil magiging mag-aaral ka sa klase ng piling tao, maaari mo na ngayong piliin ang alinman sa 4 na mga master dito upang maging iyong tagapagturo. Sabi ni Sumero, Kabanata 1679. Nang marinig iyon, lumingon si Gerald upang tingnan ang 4 na masters na nakaupo sa harap niya. Pagkakita niyon, itinuwid ng mga masters ang kanilang likuran, inaasahan ang pagpili ni Gerald. Gayunpaman, kahit na makalipas ang ilang sandali, hindi mukhang pinili si Gerald. Sa kanilang 5 sa mga ito ay lalong naguguluhan, kalaunan ay tinanong ni Sumero, hindi ka ba makapili, Gerald? Pinipilit ang isang bahagyang awkward ng ngiti, pagkatapos ay sumagot si Gerald. Din Sumero, pinapayagan lamang akong pumili sa 4 na masters na ito. Ikaw, nakatingala ka ba sa amin, anak? Sigaw ni Master Jizo habang nakatingin kay Gerald, malinaw na naiirita sa tanong ni Gerald. Pagpapanatili ng kanyang cool, Gerald pagkatapos ay ipinaliwanag, natatakot ako na hindi mo maintindihan ako, Master Jizo. Hindi ako maglakas loob na tingnan ang alinman sa inyong 4 na Panginoon. Tinatanong ko lang kung mayroong isang mas mahusay na pagpipilian para sa akin. Panipi, ano ang mas mahusay na pagpipilian na maaari mong hanapin? Tanong ni Sumero sa medyo mapaglarong tono. Ang binatang ito ay medyo espesyal. Narinig iyon, tinanong ni Gerald, kaya, nagtataka ako kung interesado kang kumuha ng isang mag-aaral, din Sumero. Nak, kung hindi mo pa napapansin, si din Sumero ang pinuno ng Laycom Academy. Gaano ka kabalisa upang humiling para dyan? Bulyo ni Master Jizo, pinapanood habang nilalaro ang lahat ng ito, si Master Iking, na nakatayo pa rin sa tabi ni Gerald, ay natakot lalo. Upang isipin na magiging matapang si Gerald upang masabi ang mga nasabing bagay. Si Sumero ay ang dean ng Laycom Academy. Ang pinakamataas na ranggo na individual ng prestihiyosong lugar na ito. Walang paraan na tatanggap siya ng isang mag-aaral na ganoon lang. Nakakagulat na si Sumero ay tila hindi nagalit na hiling ni Gerald. Sa kabaligtaran, talagang nagpapakita siya ng nasiyahan ng ngiti. Habang ikaw ay tiyak na isang brazen, ikaw ang unang gumawa ng gayong direktang kahilingan sa harap ko. Hindi masama, sagot ni Sumero na may chuckle. Napagtanto na si Sumero ay talagang subtly papuri kay Gerald, ang 4 na masters ay natagpuan sa ilang sandali. Kung sabagay, ito ang kanilang kauna-unahang pagkakataon na makita si Sumero na interesado sa isang mag-aaral. Hindi pa ako kumukuha ng estudyante dati, alam mo. Nagbabago yata ngayon. Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ko na ikaw, Gerald, ay magiging isang nag-iisa kong mag-aaral. Idineklara ni Sumero habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Gerald. At tulad nito, natagpuan ng lahat ng 4 na Panginoon ang kanilang mga mata na lalong lumalaki. To think na gagawa talaga siya ng exception kay Gerald. Paano hindi inaasahan? Salamat, din Sumero. Hindi, salamat, mahal na guro. Sagot ni Gerald na may malaking respeto. Dahil napagpasyahan niyang magpatala sa Laycom Academy, determinado si Gerald na maging nangungunang mag-aaral. Sa pag-iisip na iyon, ang pagkakaroon lamang ng isa sa 4 na masters na magiging guro niya ay hindi sapat. Plano niyang maging master ang dean mula pa sa simula. Ngayon na napagkasunduan, ang katayuan ni Gerald sa loob ng akademya ay tiyak na mag-skyrocket. Kabanata 1680.
Kasunod nito, isang gintong sahig na gawa sa kahoy ang lumipad mula sa bulsa ni Sumero at humandar bago ang mukha ni Gerald. Na doon, ay isang kahoy na token na exclusive para sa iyo. Nagsisilbi itong isang simbolo ng iyong pagkakakilanlan sa loob ng Laycom Academy. Gayun din, dahil ikaw lang ang nag-aaral ko, magkakaroon ka ng access sa lahat ng mapagkukunan ng pag-aaral ng akademya. Paliwanag ni Sumero habang opisyal niyang ipinagkaloob ang mga pribilehiyong iyon kay Gerald. Bilang isang mag-aaral ng dekano, medyo magagawa ni Gerald ang anumang nais niya sa akademya. Ito ay tunay na isang marangal na posisyon na magkaroon. Kahit na, natural na walang pakialam si Gerald tungkol sa aspeto ng katanyagan. Sa totoo lang siya ay mas nasasabik tungkol sa katotohanang maaari niyang magamit ang mga mapagkukunan ng pag-aaral ng akademya anumang oras at anumang paraan na nais niya. Sa pribilehiyong iyon, tiyak na makakapangasiwa ni Gerald ang higit na mga kasanayan at mga lihim na diskarte, kaya't pinapayagan siyang mapabuti ang kanyang sarili ng mas mabilis. Sa nasabing iyon, nag-order si Sumero, Karsten. Linisin ang pavilion sa silangan ng korte. Mula ngayon pasulong, iyon ang magiging pribadong tirahan ni Gerald. Panipi, kaagad din. Aakayin ko agad si Gerald doon. Sagot ni Karsten nang walang kahit na anong pag-iisip. Matapos ilabas ni Karsten si Gerald palabas ng pangunahing bulwagan, ang apat na masters ay lumingon upang tumingin kay Sumero, malinaw na hindi nasisiyahan sa kanyang desisyon. Bakit mo pinili na tanggapin si Gerald bilang iyong mag-aaral, Dean? Tanong ni Master Jizo sa isang tuliro. Para sa konteksto, hindi kailanman nagkaroon ng anuman sa mga dean ng akademya na tinanggap ang mga personal na mag-aaral. Sa pag-iisip na iyon, ang katotohanang gumawa ng isang pagbubukod si Dean para kay Gerald ay tiyak na nakakagulat. Sumagot si Choklang, Sumero pagkatapos ay sumagot, hindi ba masabi ng iba pa sa inyo? Wala siya sa 5th soul rank ng Sage Realm talaga. Aktibo niyang pinipigilan ang kanyang totoong kapangyarihan. Panipi, nang marinig iyon, lahat ng apat na mga masters ay agad na nagtaka ng pagkausisa. Panipi tuldok. Kung iyon ang kaso, kung gayon, gaano siya katindi? Tanong ni Master Jizo. Sa nasabi ko, dapat ay nakapasok na siya sa ika-9 na kaluluwa ranggo ng Sage Realm. Ano pa, nagpapakita na siya ng mga palatandaan ng matagumpay na paglabag sa Avatar Realm. Sagot ni Sumero, agad na binigla pa ang apat na Panginoon. Kahit na ang mga may kakayahang mag-aaral sa Laycom Academy ay nakapasok lamang sa ika-8 kaluluwa ranggo ng Sage Realm. Kung totoo ang sinabi ni Sumero, tiyak na kwalipikado si Gerald na maging estudyante ng Dean. Ngayon na nalalaman niya ang lahat ng ito, ang kalooban ni Master Jizo ay agad na nagbago para sa mas mahusay na sinabi niya. Kung iyon talaga ang kaso, pagkatapos ay si Gerald na ang pinaka-may talento na mag-aaral ng aming akademya mula nang magsimula ito. Wala lang palaban sa kanyang lakas. Panipi, pa rin, sayang naman ang hindi siya pinili ni Gerald na maging master niya. Kung si Gerald ang pumili sa kanya sa halip na Dean, tiyak na nakakuha ng mas mataas na katayuan at higit na mga pagmamayabang sa loob ng akademya si Master Jizo. Pag-unawa sa kung ano ang halagang panlipunan na hawak ngayon ni Gerald, nagpasya si Master Jizo na kailangan niyang bumuo ng isang magandang relasyon kay Gerald kahit na ano. Maya-maya pa, dumating si Gerald sa pavilion sa silangan na korte sa ilalim ng patnubay ni Master Iking. Habang ang pavilion ay dating ginamit bilang isang silid ng pagtabi upang mapanatili ang mga sari-sari na mga item, iniutos ni Sumero na linisin ito upang gawing personal na tirahan ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, bilang isang mag-aaral ng dekano, walang paraan na pinapayagan niyang manatili si Gerald sa iba pang mga mag-aaral mula sa mas mababang klase. Iyon ay simpleng napakasama upang isipin pa. Nakikita kung gaano kakapal ang alikabok sa loob ng pavilion, hindi mapigilan ni Gerald na sabihin, ipagpalagay kung ang pavilion ay naiwan na bakante ng medyo matagal, Master Iking. Nodding bilang tugon, sumagot si Master Iking pagkatapos, sa katunayan. Gayun din, hindi mo na kailangang mag-refer sa akin bilang Master. Dahil ikaw ngayon ay estudyante ng Dean, hindi ka na mababa ang katayuan. Panipi, narinig iyon, saka tumawa si Gerald bago pa mapagpakumbabang sinabi, nagpapalaki ka ng mga bagay, Master Iking. Habang totoo na ngayon ay estudyante na ako ng dekano, mahalagang estudyante pa rin ako dito. Sa pag-iisip na iyon,
kailangan pa rin kitang respetuhin, isang guro ng akademya. Panipi.